Tao po. So what's up mga kabukal mo? So andito ako ngayon sa RJ Farm kung saan sikat to mga kabukal mo na meron ditong prutas na tinatawag na mulberry na first time kong marinig kaya pumunta kami dito. Lumipad pa talaga ang aming team galing Manila para mapunta nitong RJ Farm. So tara, pasok tayo sa loob. Si Sir, andito si Sir. So, wow, dito, tulak daw sabi ni Ma'am. O yun. So ayan na nga mga kabukal po ito. Ayan no. So wala pa siyang bunga ngayon. Grapes to? Wow. Saan yung ano, sir? Yung ano ba yung prutas na yun? Mulberry? Saan? Dito si sir. Napanood ko to si sir kay Kabayan. In-interview siya ni Kabayan. Ah, ito yung grapes. Tapos yung mulberry, kasi doon ako na-intriga mga kabukalbo, yung mulberry na sinasabi. Kasi di ko pa na-try yun at never heard kasi yun eh. Ngayon ko lang narinig siya nung napanood ko siya. Kaya tara, let's go. Ang laki. So ngayon sir, wala pang, hindi pa kayo nag-ano ng pang entrance dito. Ah, ito na yun sir. Wow. Mm. Ito siya, ito. Ito po yung mulberry mga kabukalbo. Tingnan nyo. Parang iba nga yung fruit, ano no. Wow. Parang, pwede ba man tumik? Paano bang hinog nito, sir? Sir, ano po pangalan niyo, sir? Pwede po pong Raymond. Raymond, pwede po kitang mahal? Yan, siya po yung, ikaw yung may-ari no, sir? Matagal lang po ba to, sir? Mga nasa itong farm nag-start 4 years. Mm-mm. Pero nung inopen namin sa public nasa 1.5 months, 1.5 years pa lang. Ah, pero biglang boom, sir ah. Nung nagano ng mga vlogger and then na TV. Pero last 2 years na unang hirit na to, kaso yung unang hirit kasi morning yun, wala masyadong nanonood na, di ba? Mm-mm. Ano Tapos bang benefit nung ano, mulberry, sir? Parang pang, marami, kalimitan yung mga pupunta rito, may mga number 1 yung may nagka-cancer. So oh, yung mulberry, ano yan, anti-cancer or na pipigilan niya yung paglaganap ng cancer. Then uric, mm-mm. gout, tapos high blood, yan, ano din yan. Tapos yung diabetic, yan, ano na rin yan. So maganda nga pala. Bababa niya yung sugar sa katawan. Parang ngayong first time ko marinig to eh, na ano, saan ba galing ang mulberry para, sir? Dito sa amin, may itong variety na to, Illinois, galing Ah, imported sa to? Amerika yan, oh. Wow. Pero dito sa atin, mayroon tayong ano rito, yung local na mulberry, yung Alfonso, yun yung maliliit, yung nakikita sa mga kalsada na malalaki yung dahon. Pampakain yun ng silkworm eh. Tapos dito, may nagdala rito sa Pilipinas na na mag na gano siya ng pwede pala siya sa Pilipinas na hindi siya Tutubo. tutubo siya. Tapos ito kasi kung bumunga maramihan. So mas Oh. maganda tong pampiking. Tapos meron din naman yung mga rare, yung mga Oo. malalaki kaso kokonti bumunga. Meron kami doon papakita ko sa iyo yung mahaba. Sige. Wow, so titikman muna natin tong ano, yung mulberry kung anong lasa. So ito na. So buti pinayagan tayo ni Sir kahit ano, ah hindi pa masyadong namumunga pero yung ano sir, pag ano, pag maraming tao, ano yung paano yung ano nyo to? Kasi na sumikat na siya eh. Napanood ko lang. Bale dito sa farm namin, pagpapasok ka rito, Mm. 20 pesos. Yung 20 pesos mo na yon, Oo. pwede ka nang kumain sa loob. And Ah. then kung gusto mong mag-take out, Mm. i-avail mo yung 50 na cup. Yung cup na yon, pupunuin mo. Tapos yung pwede mo na siyang ilabas. Tapos habang Ayun. kumakain ka sa loob, habang pinupuno 20 mo, pesos lang yun. wag lang yung maunang mapuno yung tiyan bago yung cup. Kaya pero sa na ano na 'yon, implemented mo na yung 20 pesos kapag once pumasok. Lagi namin yun. Okay, may 20.
So Para- kami pumasok lang kami diretso doon, hindi pa kami nagbayad. Hindi, kalimitan kasi, halimbawa yung mga bata. Oo. So yung mga bata, hindi naman magpipik ng cup yan eh. Oo, oo. So masasayang lang sila. Ang Sabagay. gagawin, kakain ng mga bata. Ayun yung inaano natin. Ah. Ini-entrance natin. Bali ano lang yun. Yun yung bayad sa kain mo. Parang Okay. ganun lang. So thank you sir ha, thank you sir. So ayan, titikman na natin to. Hmm. Ayan, ano po to, pag yung tag-ulan, mabagal silang mahinog, tsaka maliit. Sarap. Pero pag summer yan, ganyan kalalaki yan. Masarap pala to sa ano, diabetic. Kagaya po niyan, gusto So ayan na nga mga kabukalbo, ano, nandito na ano tayo. Pag gusto niyo pumunta dito sa Arayat lang po ito, i-waste nyo na lang kasi di ko lalabas naman to sa Waze. RG Farm yung pangalan ng located to sa Gatchawin, Arayat. Basta RG Farm po ang pangalan. So ayan, tara let's go. Pasyal ko pa kayo tara. Wow. And thank wala po ngayon. Kaya po, yun ang bestseller namin, pinadala pa namin sa Bulacan, ganyan, yung mulberry tea. Bali ito niyan, mas maganda siya pag summer. Lalaki yan. Kaso pag tag-ulan, maliit siya, tapos medyo matabang. Kahit matamis na yan, medyo matabang pa rin siya kasi nahuhugasan. Kagaya niyan, umulang kahapon, ay naglaglagan na So naman. imported nga pala talaga to. Hindi Wala. kami makapagpadami ng bungang sabay-sabay kasi nalalaglag, siyempre. Kaya ang ano namin dito, tag-ulan, ay tag-araw. Tapos nakokontrol namin yung pagpapabunga. Kagaya niyan, ayan, nabumunga na yan. Ito yung susunod namin yun doon. Kaya hindi kami nagpapabunga ng marami ngayon kasi tag-ulan. Kokonti yung taong hindi naman kokonti yung tao. Umuulan eh, sasayang. Sa bagay. Kaya di baling mag-ano na lang muna yung tao. Pagdating na lang ng summer, doon namin yan, mga 150 na puno sabay-sabay. Paano Kasi ito? 250 Paano ano to sir yung may buto para itanim? Yung no, ano? true cuttings siya. Ima-market nyo? Parang Hindi, cuttings lang. Cuttings lang? Tarak, sa lupa. Ang galing no. Kaso dapat yung, kagaya niyan, dami kong pinagpuputol, hindi naman pwede yan. Kailangan yung mga ganito, yung medyo old hardwood. na. Parang Oo. ano na. Kasi halimbawa, yung kulay green, yung bandang dulo, kahit ano mo yan, tutubo siya tapos mamamatay din. Siyempre, mawawalan siya ng energy kung ano siya, matutuyo lang. So ayan, nasa 250 na kami. Galing. And then yung ubas, katatapos lang. Ang hubas kasi pang summer eh. Although pwede naman siyang kahit na ano kala may greenhouse ka lang. Ayaw niya tag-ulan. Maano siya, mahina siya sa tag-ulan. Mahina siya sa tag-ulan. Puro patsi-patsi na yung ubas doon. Pero ito, walang pinipiling season yan. Ang galing ano. Yun nga lang, ang season ng tag-ulan, siyempre, kahit lahat naman ng gulay, prutas, pag naulanan, tumatabang. Pero ang sarap nito sir. Maganda yan, saka ano yan. Matamis nga, may iba matamis. Oo, hindi, kasi umulan na naman. Etong mga yan, nakala nyo, nasisira. Parang ano nga, Nasira ito, yung mga ganito, nasira. Ibon ang kumain niya. Kasi ang ibon, tutukain lang na gano'n, tapos gano'n, hindi naman niya makukuha lahat. Kaya kalimitan yan, kinakain ng ibon. Kaya akala nila parang may uod. Hindi, sabi ko, kinakain ng ibon yan. Okay. Siyempre, yung ibon, tutukain lang ng konti. Lumilipad siya, kaya nagugustuhan talaga ito ng ibon kasi matamis din eh. Ngayon, hindi namin mapaano. Ito, may mga malalaki din. Kaso, Saka ba talaga. Ito di ba? Sige sir. Alin sir? Wait, Yung sorry sir. may mga malalaki. Mamaya pakita ko sa iyo yung Tara, let's go. Ganyan. Kahaba. Kaso yung iba wala. Yung mulberry tea namin naubos. Yun ang ano namin eh. Ayun. Mulberry tea na pinra-process namin naubos. Pinaklaw nung isang araw. Ngayon maggagawa pa kami. Maganda yung pang-ano negosyo siya pag mga ganun eh. Ito, tignan mo, yung mga ubas, katatapos lang, kaya ganyan-ganyan. Siyempre, yung mga naninira, hindi ka pwede mag-spray kasi tagulan. So, pinapahinga. Inaalagaan na lang yung mga panga para may benta. Ito. Ilang hektarya ba to sir? 2 hektarya, kaso ang ginagamit pa lang namin, Lawak? yung parang nasa 4,000 square meter pa lang. Ayun, Pero yung pag-maintain nito sir, parang 'di ba ano, may bigat sa bulsa no? itong mabigat sa bulsa. Yung pag-maintain ng ano. Ubas, kasi Oo. halimbawa umulan, spray. Tapos nung nag-spray ka, biglang umulan, spray ulit. Oo. Nagkukusa na naman sila Bunga na. Bunga. Yan na Kaso- yung bunga, 'di ba? bulaklak. Kaso hindi sila advisable pag ganyan tagulan. Masisira lang. Masisira lang sila yung Mm. Kagaya yan, ayan. Ito, ano na siya. Bunga na siya. Ito yung mga imported namin kaso wala. Ito na lang dapat.
Hindi pa namin naayos ito. Ayan yung iba, ito yung kakaiba. Kaso, hindi pa siya hinog. Ay, oo nga. Ito yung nakikita ko sa ano ya. Yung mas malalaki siya. Iba yung ano niya, oh. Kagaya nito, pag naging pula yan, sila ng, ay nasa taas. Ang laki nito. Pero ito mas maano na, tingnan, medyo maasim-asim pa siya. Na, ano, hindi siya nagba-black talaga na ano, na black. Kasi pag yung naging black na siya, sobrang tamis niya, hindi na masarap. Kaya mas masarap yung konti lang. Tsaka ito yung content namin. Kaso wala pang hinog. Wala pang... ganito yung ano nyo, itinatanim na para pag tumubo, Ito di ba? kasi, hindi siya pwedeng pwede naman siyang itusok sa lupa. Kaso, Pero di pa ano. ano to, yung variety niya, hindi siya basta-basta tumutubo. Mm. So, kailangan mong giganyanin, ipaugat dito para umano siya, magbuhay. Kasi mataas yung chance niya rate na mabuhay siya pag yung sa ano lang. Kasi parang rare siya eh. Kaya yung buhay niya ayan. Ay, oo nga, iba nga din siya, no? Parang yung gulay, ano? Na... Yung gulay na mahaba. Oo, ba yung tawag gulay na doon? ano, Ano yung ba yan? Sa Nueva Ecija marami yun eh. babao. Oo, ayan, ganyan. Oo, yung ganun nga. Mahaba yan, ganyan kahaba. Yan. Mm. So, ano na. Karandas pa yung ano? Ano yung pula na yun? Yun yung local cranberry. Ano yun? Karandas. Cute to. Kalisa karandas. Parang ano to? Ano yan? Ano ang pangalan? Local ano ba yan? Cranberry. Local Karandas. cranberry. Pero dapat ano siya? cute to. Yung Wow. ano ba yung kulay niya? Yung dark black siya tapos ginagawang juice yan. Cute ng Ah. Ang cute Ano niya. tawag doon sa pulang bilog? Ilaw pa po. Dapat Pulang po yung bilog. kulay. Yung Ito pa bilog dapat na- magpilitin pa siya. Mahirap pa Nasa magpahilog Nestle na yun. cream na- Ito, dapat dark na dark. Strawberry? Hindi yung pula na anong tawag doon? Cherry. Cherry? Hindi Ah, ano to, cranberry naman to. Cranberry. Oo. wow. Dapat yung Hindi pa color- tahinog. Hindi, dapat yung dark na dark. Ay, yung black na ganito. black. Yung ito, ganito. Yung black. Ay, hindi, may mas makulay pa dyan. Mas Diba, may alam mo tong ganito, yung Oo. dapat kulay ganito siya. Yan, ganyan na kulay yung black niya. Cute to. Mm. Dami dyan. Ano yung ginagawa niya? Cranberry juice, alam mo? Oo. Blue juice, yan. Ano. Cranberry, ito yun. Na ano? Local cranberry natin. Wow, ganun din galing yan, no. high in nutrition. din. Paano to? Ano yung mga ano nyo, seeds na para mapadami mo to? Yung ano siya, pwedeng sanga, Pwedeng sanga. matagal, pwede rin yung mismong seeds niya. Ah. Kaya Wow, minsan, galing may no. malalaglag. Ayun. Paano ka nagkaroon ng idea ng mga ganito, sir? Paano saan? Kasi inaano namin dito, inisip namin yung high value, tinatawag na high value crops. Yung Mm. mahal siya pag ano, kasi Talaga kagaya ng nag-invest mulberry. ka para sa ganito? O kagaya dito sa mulberry, wala kang makikita dyan sa palengke. Wala Kahit talaga. nga sa mga mall, wala pa eh. So dati tiningnan namin ang mulberry nasa 400 per kilo. Mm. 500 sa iba. Oo, kaya ang ginawa namin, itong mulberry, tapos madaling alagaan, and then ito rin, mahal yan. And Mm. yung sa susunod na project namin nga, yung, alam mo yung Thai Jujube, yung giant Giant. mansanitas. Meron ba nun? Thai Jujube, di ba meron pong mansanitas, tapos O yung medyo malaki. Opo, tapos may Jujube naman siya, parang kamag-anak din ng mansanitas yun. Ganyan naman siya kalaki, parang green apple. Tapos high in ano rin yun, mahal din yun, 1,000 per kilogram din yun. Yun nun, marami yun. Kaya po yung isusunod namin na ano. Galing mo naman. Saan ka nagkaroon ng idea ng mga ganito? Sa ano lang, Facebook, tapos madali lang. Engineering nga ako, di ba? Engineering, kaya OFW. Ang tatay ko lang yung farmer talaga. So nung ngayon na lang kami nagka-interest sa farming. Eh ako naman, yung tatay ko talaga hands-on lagi yan. Sarap. Pati Ang sarap ito, ang tamis. Gusto niya, siya yung nag-grass cutter dyan lahat. Kaya ako naman, kami yung nagre-research. Yung research, ganyan, trial and error. Yun ang Sayang. ginagawa namin. So yun, na ano namin, medyo maganda pa lang ano. Tsaka sipag din. Ano. Tama. Kagaya po yan, hindi na pwede to. Nagtag-ulan lang, sira na lahat yan. Kaya nakita nyo ako nila, pinuputol ko. Yeah. Kasi po, useless din naman mag-spray ngayon eh. Kasi maulan no. Maulan sir no. Opo, after alimbawa, may bulaklak na huli yun. Kaso nga lang po, hindi advisable ng tag-ulan kasi masisira rin. Buti kung may ano ka, greenhouse. Eh, yung greenhouse dito, nasa 500,000 pa. Mahal nga ba? Tsaka na lang muna, sabi Kaya namin. mas mahal naman talaga ang Tsaka ano ng po, ganun. yung ubasan namin, ng bali maintenance. siguro, ihahatian pa namin yung mga ano, tatanggalin namin yung iba. Kasi po masyadong marami, masyadong trabaho. Kasi po hindi naman talaga kikita sa ubas dito. Kasi isipin mo, at tagal mo nga ano, tapos kukunti lang yung... Ito Dito talaga naman ang gusto naman nila dito, picture. Kasi siyempre, Tsaka itong prutas sir kakaiba eh.
Oo, yan. Ngayon lang, bago lang to dito sa Pilipinas eh. Kaya, Oo. Mas maganda po kasi yung kokonti lang yung, hindi naman kokonti, tama lang yung bilang ng ubas, tapos ma-maintain mo sila. Hindi kagaya pag sobrang, ayan, nasa 200 plus to. Hindi mo ma-maintain. Yun ang ano doon. So yun, thank you sir ha, sa chance na ma-interview kita. Kasi napanood na kita, idol kita sir eh. Oo, napanood kita kay Kabayan ha. Maraming salamat. So ayan yung mga kabukal mo, di ba? Kung gusto nyo pumunta dito sa RJ Farm, i-waste nyo na lang. Located lang to sa Gatchawin, Arayat. Saka check yung page namin. RJ Farm. I-drop ko na lang RJ, ilalagay ko na lang dyan na i-drop ko yung pangalan ng page nila para may idea din kayo. Para ma-update din kayo kung may mga kaganapan pa. Thank you sir ha. Sige, sige. So ito na mga kabukalbo yung mulberry harvest. 50 pesos po ito. Kapag pumunta kayo, syempre tulong na rin sa kanila sa negosyo nila. 20 pesos yung entrance, hindi want to sawang kain. Tapos kung gusto mo mag-take out, meron 50 pesos ito. Diba? So ayan, thank you so much pala sa RG Farm. Especially kay Sir Raymond at kay Ma'am. Di ko alam ano pangalan ni Ma'am. So sobrang napaka-accommodating nila. Tapos napakabait. At yun nga, nagawa pa nating interview si Sir. So thank you so much po Sir Raymond sa RG Farm. So sa gustong pumunta po, located po siya sa Gatchawin, Arayat, Pampanga. And of course, gusto ko rin mag-thank you sa service namin kay Kuyang at sa driver namin na si Kuya Boy na napakasipag. At of course, sa cameraman ko, thank you so much and bye-bye. Share naman and comment ka dyan ha. Bye, bye, bye.